Morning mga farmland, andito po ako sa bayan ng Kalawan, Laguna at ang property po ay along the road. So eto po yon. So estimated po from doon po sa may barangay ng Dayap, Barangay Hall, mga 3 kilometers po hanggang dito sa farm ni Sir. At eto po ay rough road. Ang layo naman niya doon sa cemented road ay mga 200 meters po. Ito po ay 1.4 hectares, titulado po, clean title at buhay po ang mag-asawa na nakapangalan sa titulo. So ayan nga po siya, meron siyang gate at meron din po siyang fully fence or concrete fence po. Libot po ng bakod. Ito po ay 1.4 hectares po na game farm. So, kaya po gusto ipagbili ng may-ari ng lupa kasi gusto niya pong mag-expand. Gusto niyang bumili ng mas malaki na property. Ito po ay kompleto na din. Meron na din pong source ng tubig, may kuryente. Ayan po yung motor niya sa tubig. Ito po ay kalapit mismo ng mga farm lot ni Mr. Olivares. Yung pong may-ari ng mall sa Los Baños. So lahat dyan, yung mga katabi daw po dyan ay si Mr. Olivares na po ang nakabili. Maliban lang dito sa kanyang farm. So tara, ikot po tayo dito sa farm ni Sir. Ayan, parang ito yung kulungan or ano bang tawag dito. Kasi may mga inahin. Siguro ito yung mga yung mga nagpapalahi ng mga manok. Bali ilang pitak yung ganyan ni Sir? Madami kasi 6. Depende daw po sa pag-uusap nyo kung yung makakabili nito ay gustong iwan yung mga manok or gusto ding bilihin. So, iyan po ay may 20 cages or kulungan po ng mga nagpapalahi si Sir ng mga manok. 24. Hanggang dun sa kabila. Ayan, meron din pong chiko. May bungang chiko. Rambutan lanzones. So, hindi lang po alam ni Sir kung ilan po yung bilang ng mga punong nakatanim dito. Pero basta madami po at puno po ng fruit bearing trees itong farm ni Sir. Meron pong lanzones, mangga. Ayan po yung chiko, may bunga na din po yung mga chiko. At hanay-hanay siya. Meron din pong kasamang farmhouse. Ito po ang mga nakatanim po dito na fruit bearing trees ay namumunga na din po. So may income din po itong mga ka-farmland kasi po namumunga na din itong mga nakatanim dito sa farm ni Sir. Ayan, meron din siyang
anong tawag dito? Pinaka pwedeng pag anuhan ng manok sa bungan. Oh, ayan po mga ka-farmland. Ayan yung pinaka-farmhouse. Yan yung pinaka-tinutuluyan ng mga tauhan ni Sir dito. Ito po ay located po dito sa Barangay Dayap, Calauan, Laguna. At ang layo po nito sa may barangay hall po ay estimated po 3 kilometers po. So hanggang dun pa yung property. At yan po ay madami pong tanim na fruit trees. Ayan, meron din pong bayabas, avocado, kalamansi. So mga ka-farmland, itutur ko kayo sa area doon kasi para makita nyo yung pinaka-boundaries. Nakakatuwa kasi po malinis po itong farm. Kasi ang sa manok po kasi hindi po pwedeng masukal. Dapat po maaliwalas ang kapaligiran. At ayan po, yan po ay pili nuts. Puno po ng pili. Mga ka-farmland, ang presyo po nito ay 2,000 pesos per square meter po. Yun po yung pinaka-presyo ng may-ari ng lupa. At BIR, sagot po ni seller. Ayan po, madami pong bunga ang kalamansi. Ito po ay 1.4 hectares na titulado. Nakakatuwa kasi ang ganda ng farm ni Sir. May kuryente, may linya ng tubig kasi may pinagawa si seller na sariling deposito ng tubig or sariling hukay. So ayan po, kung makikita nyo, saradong-sarado ang farm. Ano siya, libot po ng pader. Ang asking po ng may-ari ay 2,000 pesos per square meter. Kung sakali man po, kayo na lang po makipag-usap sa seller kung halimbawa po tatawad or kung ano man po. Ang location po niyan, Calauan, Laguna mga ka-farmland. Ang reason po niya kung bakit niya ipinagbibili, kasi gusto niya pong bumili ng mas malaki pa pong farm. Kasi para sa kanya, ito po ay maliit na. Ayan Double purpose ang gawa ni Sir kasi tinaniman niya din ng mga fruit trees. May silungan yung mga hayop niya at the same time po ay kikita din siya sa mga nakatanim. Hindi ka maliligaw dito sa loob ng farm mga ka-farmland kasi po libot po ng pader. May langka, may mangga, may niyog. Tapos yung punong yan po ay pili. Pili nuts tree. Tapos overlooking po ang bundok ng Calauan. Ito po ang area ng kalamansi.
And mga farmland, sobrang presko dito ng hangin. Sobrang hangin kaya nakaka-relax po dito. Nakaka-relax yung kapaligiran kasi kung makikita nyo, malinis, mahawan, maliwalas. Meron ding mga mangga at sampalok. Nakakatuwa dito kasi mahawan. Parang ano to, lemon. Kada may hapunan ng manok, ano bang tawag dyan? Merong mga puno. Dito po ay may signal ang cellphone, may signal po ang data internet connection at accessible po ng sasakyan. So kahit po may konting rough road from dun sa cemented road, napapasok po ng sasakyan kasi po meron na po siyang latag na mga bato. At ito mga ka-farmland, from dun sa cemented road, ang layo lang po niya ay nasa 200 meters lang. At ito na nga po yung pinaka dead end ng pinakakalsada. Kumbaga ito na po yung dulo. Ang kagandahan po, kanya-kanyang farmlot dito, although may mga kabahayan, pero kanya-kanyang farmlot. So malalaki po yung mga cut ng mga farmlot dito. At magaganda po dito ang location. Ayan po, meron lang po mga inaayos dito. Kasi po, nung nagdaang bagyo, nagkaroon po ng mga natumbang puno. Nandun po yung area ng mga mangga. Ito po ay sampalok. Tapos, duhat. Meron na po silang poso. So, hindi po problema dito ang tubig at ang kuryente. Sa area na ito, kakaunti po yung manok. Ayan mga farmland, hindi ako makapunta sa kabilang dulo kasi nananahol na yung manok. So, dito lang ako sa may bahay. Madaming alaga si Sir na doggy-doggy kasi syempre nga naman ang laki-laki ng farm niya, dapat secure. Hindi po kasi biro ang puhunan sa ganitong manok. Tinanong ko si seller kung anong pangalan itong game farm niya, itong farm niya. Wala pa daw, hindi pa daw niya pinangalanan. Ay po mo. Hindi na ako nakalipat doon sa kabilang area kasi ang daming aso yung nandun sa dulo. Natatakot ako baka makakagat. So, paano mga ka-farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. At para po sa mga interested buyer, alam nyo na po kung paano kontakin si Ka-Farmland TV. At punta po tayo dito sa farm para ma-tour po kayo dito.